What's up mga kababergs? So bali gagawa tayo ng panibagong update ngayon regarding doon sa ating 7 heads na mga patiners, yung batch 10 natin na mga patiners mga kababergs. Sadyang gumawa tayo ng video ngayon kasi dahil nga tag-ulan na, marami ng mga lamok na naglipana sa tabi-tabi, lalo na yung mga tabi-tabing bukid o kaya mga tabing ilog. Lahat sa akin merong ganun sa paligid ko merong ganun mga kababergs. So meron tayong isang baboy dito na tinamaan ng mga kagat ng lamok. So noong una, akala ko galis. Pero dahil may technician tayo na nalapitan, kinonfirm niya na gagat siya ng lamok. So mga kababergs, mag-i-inject po siya ng aking baboy, isang peraso na, ang tawag dyan sir? Ang tawag dyan sa gamot natin? Robipen strip sir. Robipen strip po na antibiotic. Yan, yung dalawa po yung niya, yung may solution na sinasama. So ayun, ilang ml po yung gagamitin natin sir? 3 ml na sir kasi nasa 30 kg. 3 ml po ang gagamitin natin mga kababergs. So yung dalawang baboy natin tuturukan niya. So tignan niyo na lang po maigi kung kung paano yung gagawin niya sa pagkuha ng solution. And then syempre observe niyo lang po kung ano yung magiging reaction sa baboy after ng pagturok. Sige po mga kababergs. So ayan mga kababergs, ito yung isa. Bali na turukan niya na yung isa. So hindi natin nakuhaanan. Sige, okay lang yan. At least makita nyo lang yung yung ayun. So 3 ml parehas, no? Opo sir, 3 ml. Ayan, 3 ml. So bali dapat hindi pa ako magbibigay ng update mga kababergs, pero dahil napilitan tayo dahil dun sa isang baboy na may kagat ng lamok. So napilitan tayo gumawa agad ng video. So ayan mga kababergs, tignan nyo na rin kung gaano nakalalaki yung mga baboy natin. So bali day 91 po ngayon mga kababergs, simula nung pagkapanganak po nito mga to. So bali ganyan na sila kalalaki. Malalaki na mga, sabi ni technician nasa around 40 kilos na daw ito mga kababergs, naglalaro. 38, papasok na sa 40 po. Ayan mga kababergs. Okay. So ito yung isa, hindi natin mapakita kasi nakatagilid Pig. Yun yung pinakamalaki. Pig. Ayaw niya. Usog ko lang konti. Ayaw talaga. So yan, ito po yung nag-iisa na yan. Sobrang dami pong pula niyan sa katawan, hindi lang po natin makita. So bali ayan. Ito ba yon? Hindi. Hindi sir. Ay, ito pala, sorry. Ito pala mga kababergs, ayan Ayan po. Sobrang dami. Nakatagilid kasi kaya hindi nyo po masyadong makita mga kababergs. So ayan, medyo na siya. Ayan, makikita nyo po, ayan ang dami. Ang dami ng kagat. Lalo doon sa kabilang side mga kababergs, ang dami ng mga kagat. So, ayun po. Wait na lang tayo ng panibagong update regarding doon sa kung gagaling ba o medyo magkakaroon pa ng next na treatment para dun sa yung pala next treatment pa yan 5 days sir. Yun, 3 days ayan. Magkakaroon nila ng next treatment para dun sa para kung magtuyo na, tsaka uli babakbakan ng ilang ml uli? Bali na yun sir, 3.5 ml. 3.5 ml na. So, hello ka naman dyan sir. Hello po. Magaling kong technician ngayon. Galing ng Limcoma mga kababergs, yung kanyang yung dahil bagong brand tayo ng feeds. Naghanap din ako ng technician syempre na pwede nating hingan ng tulong just in case na hindi natin kaya yung mga sitwasyon na katulad nito. At hindi ko rin alam ang tawag dun sa tumubo sa katawan niya. So ayun, na confirm nga nakagat ng lamok. So magana pa rin naman po siya kumain mga kababergs. Wala pong problema, hindi pa rin siya nagkakamot. So inagapan na namin para malunasan kagad yung kanyang kati-kati sa balat gawa ng lamok. So yun po, yung mga nag-aalaga ngayon na napatapat na tag-ulan. So ingat-ingat po. Tingin-tingin lang po sa mga baboy natin. Baka mamaya meron na mga kagat-kagat ng lamok na sobrang dami. Turukan kagad ng yung antibiotic na na pwedeng panturok sa baboy. Yan, yun lang yung may mga penicillin ata, tama, may mga penicillin na content. Pwede rin sir lagyan ng oregano. Ayan, oregano din ang suggest ni ating technician na na maglagay ba o papahiran? Papahira, pwede isabit. Bigayin niya pag hapon para Okay. yung amoy niya hindi lumabas. Ayun. So, pwede rin pala yung oregano na dahon
or yung isang tangkay siguro, tapos isabit nyo dyan sa ano, at piga-pigain siguro Ako pa rin. Amoy para yung amoy kumapit dun sa mismong paligid at hindi lumapit yung mga lamok. So ayun lang po mga kababerks. Sige po, update na lang tayo sa susunod ulit. Marami pong salamat. So ayun mga kababerks. Bali ano po, dagdag ano lang tayo, info lang tayo mga kababerks. So ayun, no, kung mapapansin nyo, dami talagang mga pula-pula. I-zoom ko lang po ng konti. So ayan. So ayan po yung sinasabi ko na madaming mga pula-pula mga kababerks, mga ano yan, epekto ng lamok. So dagdag update lang tayo mga kababerks, or dagdag ko lang sa na mga nasabi ko kanina. So expect lang daw ako na medyo magkakaroon ng side effect yung gamot na antibiotic. So lahat naman halos ng gamot mayroong side effect talaga. So feeling ko ito na, medyo tumatalab na yung side effect, medyo maano na siya. Bukod dun sa busog, baka feeling ko nakakaramdam na siya ng medyo pagkatamlay. And then sabi ay ano, baka medyo lag natin ng konti. So wag muna natin liguan mga kababerks ng isang araw, or observe pa rin natin kung medyo hindi pa maganda ang lagay, kahit extend natin ng kahit konting araw. So ayun. And then ano pa ba? So expect na rin natin na tatamlay kumain yung ating alaga sa loob ng 24 oras kasi gawa ng side effect ng gamot. So ganun din dito mga kababerks, tatamlay din yung kumain na medyo ito na, maganda na yung katawan niya simula nung nakita nyo siya na payat pa. Ayan, ganyan na siya katawan, ganyan na yung katawan niya mga kababerks ngayon. So good naman yung iba, wala namang problema, wala namang may katulad nung sa kanya. Makikinis naman lahat. Siguro may mga mangilan-ngilan, maliliit lang. Hindi katulad ng isa ngayon na talagang makapal ang kanyang, ayan o, mga kababerks. Kita nyo lang na malapitan. So ayan siya. So mas nakikita nyo siya na malapitan. Ito ay kagat ng lamok, hindi po siya galis. Yan po, mapupula daw po kasi. Ang mismong galis ay yung may mga itim-itim sa ibabaw. Yun yung may mga parasite na nakakapit sa mismong buhok. Doon sa pinakasugpungan ng buhok at balat may kulay itim, ito daw ay mapupula. So epekto to ng kagat ng lamok. So nag-hyper ano lang, siguro hypersensitive lang yung balat niya kaya na ganyan. Tama po. Sana tama yung word ko. Sensya na po. Ayan, medyo sensitive lang din talaga yung ating balat ng baboy na alaga na ito. So kaya ganyan na nangyari sa kanya. So wala daw dapat ika-worry, ika-bahala dahil hindi naman po ito nakakahawa. Dahil ano naman po, kagat lang ng lamok, hindi siya yung ano mismo, yung skin disease na nakakahawa. So kung in-advise niya na hiwalay-hiwalay yung baboy, so ibig sabihin yun yung nakakahawa. Ay hindi naman yung sinuggest kanina na ano, na paghiwalay-hiwalayin. So okay pa. Goods pa na magkakasama sila dito. And then, at the same time, baka pagkatapos mapurga, baka ilipat ko na sila dun sa kabila. Total, medyo malalaki na rin naman sila. So, ayun, para ano muna, iwas stress muna. Dito muna sila pare-parehas. Tsaka na after ng purga para hindi sabay-sabay yung stress sa baboy. Kasi pag naglipat ka na naman, sigurado pa-stressan na naman yan dahil ano, tatakbo-takbo ang baboy, mapapagod, yan, habulan na naman. So, hanggang sa susunod na lang po na update mga kababerks. Siguro sa paglipat na ng baboy mga kababerks. Sa hiwalay-hiwalay na kulungan. Yun lang po.